Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Naway nasa maayos po kayong kalagayan. Hindi ko alam kung paano ko ba mapapatawad ang sarili ko sa mga kasalanang nagawa ko sa asawa ko. Kaya po ako narito ngayon upang ilabas lamang sa inyo ang aking saloobin. Ito po ang aking secret confession. Ako si Oma. 34 anyos. Mahigit 10 taon na akong kasal sa asawa kong si Berhel na isang construction worker. Hindi perpekto ang buhay naming mag-asawa. Hindi rin marangya pero kahit papaano'y sapat. Kung tutuusin, maayos ang buhay namin. Yung tipong basta may pagkain sa mesa, may baon ang mga bata sa pang-araw-araw, ay ayos na sa amin. Wala akong trabaho ngayon. Nung dumami na kasi ang responsibilidad sa buhay, napagdesisyonan naming tumigil na ako sa trabaho. 3 ang anak namin at araw-araw ko silang inaasikaso sa eskwelahan. Hatid sundo, luto ng pagkain, paglilinis. Paulit-ulit na gawain pero pinili ko yun. Ginusto ko yun. Mabait po ang asawa ko. Sa totoo lang Miss Kay, wala po akong masamang masasabi kay Berhel. Masipag to at laging inuuna ang pamilya. Hindi siya palabarkada, hindi rin mahilig uminom. At kapag umuwi galing trabaho, makikipaglaro pa to sa mga anak namin. Minsan, tinititigan ko siya habang tulog. At tinatanong ko ang sarili ko kung paano ko ba nagawang pagtaksilan ang ganitong klaseng lalaki? Opo, may nagawa ko sa kanyang kasalanan. Isang pagkakamaling hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. At yun po ang ikukwento ko sa inyo. Ang lihim na relasyon namin ng kaibigan niya, si Kenneth. Si Kenneth ang foreman nila sa site. Medyo may edad na. Mas matanda sa amin ni Berhel. Una ko siyang nakilala noong magkaroon ng okasyon sa bahay. Birthday kasi noon ng bunso ko at inimbita sila ng asawa ko. Doon ko siya unang nakita. Matangkad siya, matikas at halatang sanay sa pisikal na trabaho. Siguro nasa mga 50s na rin siya noon. At doon palang Miss Kay, ramdam ko na agad ang mga titig niya sa akin. Alam ko sa sarili ko, entresado ang lalaking yon sa akin. Sa pagkakaalala ko, ang sabi ng mister ko noon, byudo na to. May mga anak na may kanya-kanya na ring pamilya. Hindi ko sinabi kay Berhel ang nararamdaman kong kakaiba kay Kenneth. Para sa akin kasi, basta hindi ka nagbibigay ng motibo, hindi ka lalapitan. Hindi ka lalagpas sa linya, kaya hindi ko siya pinapansin. Naging maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Sa una, wala talagang nangyari. Walang kahit na anong usapan. Hanggang sa dumating ang araw na bumaliktad ang mundo ko. Isang umaga noon, may tumawag mula sa site. Naaksidente daw si Berhel. Nadulas at bumagsak mula sa may taas. Dinala siya sa ospital. Kailangang maoperahan. Kailangan ng pahinga. At higit sa lahat, hindi siya makakapasok sa trabaho ng ilang buwan. Construction worker ang asawa ko. Kapag walang pasok, walang kita. Sa unang linggo, kinakaya ko pa. Kahit papano may konting ipon. Pero mabilis na naubos yun. Sunod-sunod ang gastos, mga gamot, ospital, pamasahe, pagkain ng mga bata, baon sa eskwelahan. Hanggang sa dumating ang gabing halos wala na kaming maisaing. Doon ako unang natakot bilang ina, bilang asawa. Napaluha ako noon dahil ramdam ko ang bigat na ako lang ang may pasan. Marami na akong nahinga ng tulong, nautangang kamag-anak, pero wala pa rin. Hindi sapat. At doon, una kong naisip
na kumapit sa patalim. Si Kenneth noon, siya ang unang dumalaw sa amin sa ospital. May dala siyang prutas at sobre. Sabi niya ay tulong daw ng mga katrabaho niya sa site. Nag-ambag-ambag daw silang lahat. Para kay Berhel, sabi niya. Pero ramdam kong hindi lang yun ang dahilan ng pagpunta niya. Habang kausap niya ako, ramdam ko ang pag-aalala niya. Hindi lang bilang katrabaho ng asawa ko, kundi bilang isang lalaking matagal nang may lihim na paghanga. Sa bawat dalaw niya, sa bawat pangungumusta niya sa akin at sa mga bata, unti-unti kong naramdaman ang isang uri ng pagkapit. Isang uri ng pag-asa na hindi dapat manggaling sa kanya. Hanggang sa isang araw, kulang pa rin ang pambayad sa ospital. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko na kasi alam kung saan pa kukuha. Wala na rin naman akong mahiraman. Wala na rin akong malapitan pa. At doon, sa gitna ng takot at desperasyon, naisip ko si Kenneth. Tinawagan ko siya, hindi para humingi sa kanya ng pera, kundi para lang magtanong kung may alam ba siyang pwedeng lapitan sa kumpanya nila. Tahimik siya sandali sa linya. Oma, magkita tayo, sabi niya noon. Nagkita kami sa labas ng ospital. Doon niya sinabi ang salitang hindi ko inaasahang maririnig ko. Kung gusto mo, tutulungan kita. Pero gusto kong malinaw. Hindi ito simpleng tulong lang, Oma. Napatitig ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Tumingin siya sa paligid. Tapos sa akin. Matagal na kitang gusto, Oma. Alam mo yan. Nanlamig ang kamay ko noon. At alam ko ring mahal mo ang asawa mo. At ngayong kailangan mo ng tulong. Handa akong tumulong sa'yo. Tahimik akong nakaupo noon. Pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga sinasabi. Hindi pa naman siya humihingi ng kapalit, pero malinaw na ang direksyon ng usapan. At doon ko naintindihan, Miss Kay, na ang tulong na inaalok niya ay may presyo. At ang presyo na iyon ay ang sarili ko. Hindi agad ako nakasagot sa mga sinabi ni Kenneth. Para bang may bumara na hangin sa lalamunan ko. Gusto kong tumanggi. Gusto kong tumayo at umalis, pero ang nasa isip ko noon ay hindi na ang sarili ko, kundi ang mga anak ko at ang asawa kong nakahiga sa ospital. Tahimik kaming dalawa na nasa gilid ng parking area ng ospital. Hindi ko sinasabi na hiwalayan mo ang asawa mo. Mahinahon pa niyang dugtong. At hindi ko rin sinasabing sirain mo ang pamilya mo, Oma. Gusto ko lang talagang tumulong. Nang may kapalit. Alam mo, dediretsahin na kita, Mari. Sa totoo lang, sobrang hirap kumita ng pera ngayon. Walang tutulong sa inyo. At lalong-lalo na, walang tutulong ng walang hihinging kapalit. Alam ko ang mga ibig niyang sabihin. Hindi naman niya kailangang idetalye pa. Bilang babae, bilang asawa, alam ko na agad ang direksyon ng alok niya. Kenneth, mahina akong sabi. May pamilya ka, may mga anak ka. Tumango siya. Alam ko. At hindi ko pinagmamalaki ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero matagal na akong may lihim na pagtingin sa'yo, Oma. Matagal na kitang pinagmamasdan. Pero wala akong ginawa. Hindi ko naisip na agawin ka sa asawa mo. Pero ngayon na may pagkakataon, sinasabi ko na sa'yo ang nararamdaman ko. Napapikit ako noon. Naalala ko yung titig niya noon at yung mga ngiting pilit kong iniiwasan. Pero hindi ako ganong kababang babae. Mahal ko ang asawa ko, alam mo yan. Sabi ko naman. Alam ko yun. Kaya nga mas lalo kitang ginagalang eh. Kung ginagalang niya ako at may respeto siya, hindi ba dapat hindi humahantong sa ganito ang tulong niya? Pero sa loob ko, ano bang magagawa ko? May bahagi na nagsasabing hindi na to tungkol sa tama o mali. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng pamilya ko, sa kinabukasan ng mga anak ko at sa paggaling ng asawa ko.
Ilang araw ang lumipas, hindi ko muna siya kinausap. Pinilit ko pang maghanap ng ibang paraan. Nangutang ulit ako sa mga kamag-anak, sa mga kapitbahay, sa kooperatiba. Pero lahat may hangganan. Tama siya, lahat may kondisyon. At sa huli, kulang na kulang pa rin. Dumating ang araw ng operasyon ni Berhel. Nasa labas ako noon ng operating room, hawak ang isang rosaryo. Nanginginig ako noon. Hindi ko nga alam kung ano bang kinakatakutan ko. Ang mangyayari sa asawa ko sa loob o ang mga desisyong naghihintay sa akin sa labas. Maya-maya, dumating si Kenneth. May dalang sobre. Para sa operasyon. Napatitig ako sa sobre. Tsaka sa kanya. Huwag mo nang isipin kung paano. Sagot niya. Ang mahalaga, magagamot si Berhel. Gusto kong tumanggi. Gusto kong sabihin na babayaran ko. Nagagawa ko ng paraan, mangungutang ako. Pero ang oras ay tumatakbo. At ng mga sandaling yun, Miss Kay, alam kong may utang na akong hindi pera ang kabayaran. Pagkalipas ng operasyon, maayos na ang kalagayan ni Berhel. Mabagal ang paggaling pero may pag-asa. Umuwi kami sa bahay matapos ang ilang araw sa ospital. Doon na nagsimula ang madalas na pagdalaw ni Kenneth. Sa harap ng lahat, siya ay mabuting kaibigan ng pamilya. Mabuting katrabaho ng asawa ko. Walang nakakahalata ng kung anumang kakaiba. Pero kapag nagtatagpo ang mga mata namin, may kakaibang nangyayari. Isang hapon, nadatnan niya akong naglalabas sa likod bahay. Pawis na pawis ako. Pagod at magulong-magulo ang buhok. Marami kasi akong labahin, kasama ng ilang mga labahin na pinatos ko kahit maliit ang kita. "Oma, kaya mo pa ba yan?" sabi niya. "Kakayanin pare. Kailangan sagot ko. "Para sa inyo pala, baka hindi ka pa kumakain ha, magpahinga ka din." Kinagabihan, nag-text siya. "Kumusta kayo dyan?" Sumagot naman ako ng ayos lang. "Salamat nga pala sa bigay mo kanina." "Wala yun. Kung may kailangan ka, message mo lang ako." Napangiti ako noon. Kasi para ba akong nagkaroon ng sandalan sa katauhan ni Kenneth. Alam kong mali. Alam kong dapat kong putulin. Pero sa tuwing titingin naman ako sa mga anak kong mahimbing ang tulog dahil sa nakakain sila ng maayos, tila gumagaan ang pakiramdam ko. Pero minsan, napapatanong ako sa sarili ko. Hanggang saan naman ang kaya kong isakripisyo para sa kanila? Isang gabi, nagpaalam si Kenneth na dadaanan niya ang ilang papeles ni Berhel na kailangang pirmahan. Tahimik noon sa bahay dahil tulog na ang mga bata. Nakahiga naman ang asawa ko sa kwarto namin. Sa sala na lamang kami nag-usap. "Oma," bigla niyang sabi, "ayokong madaliin ka. Ayokong pilitin ka, pero ayoko namang magkunwari na hindi ako naghihintay sa ibibigay mo." Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa may sahig. Hindi ko sinagot ang sinabi niya. Alam ko na hinihintay niya lang din na magkusa akong ibigay ang hinihingi niyang kapalit ng pera. Nakaupo ako nun sa may sofa. "Oma," mahinahon niyang sabi ulit. "Hindi kita minamadali ha. Pero lalaki ako. Naghihintay ako." Tumingala ako. Hindi ako makapagsalita. Pagkatapos naming mag-usap, umalis na siya. Lumipas pa ang mga araw na para bang may nakadagan sa balikat ko. Sa araw-araw, aligaga ako. Inaalagaan ko si Berhel, pinapalitan ng benda, inaabot ang gamot, tinutulungan siyang makabangon. Pagkatapos naman, aalalayan ko naman ang mga bata sa takdang aralin. Aasikasuhin pagpasok sa eskwelahan. Sobrang pagod na ako bilang ina at asawa noon, Miss Kay. Sa gabi kapag tahimik ng bahay, tsaka lang bumabalik ang mga tanong sa isip ko. May utang na loob pa pala ako kay Kenneth na hindi ko pa nababayaran. Mabuti na lang talaga, hindi rin mapilit si Kenneth. Naghihintay lang to
kung kailan ko ibibigay ang gusto niya. Pero unti-unti, napapansin ko yung sarili ko, Miss Kay. Hinahanap-hanap ko na tuloy yung mensahe niya sa umaga. Ang mga tanong niya kung kumusta na kami. At ang paalala niya na magpahinga din ako kung kumain na ba ako. Hindi siya manliligaw, ngunit unti-unti nakaramdam din ako ng init na hindi dapat. Hanggang isang hapon, kailangan kong bumalik sa ospital para sa follow-up ni Berhel. Wala kaming masakyan noon dahil umuulan. Ang mga batay kailangang sunduin din sa eskwelahan. Nag-alinlangan akong tumawag pero sa huli, tinext ko si Kenneth. Pwede mo ba kaming tulungan? Hindi pa lumilipas ang 5 minuto, tumawag siya. Papunta na ako. Dumating siya, sakay ng kanyang sasakyan. Salamat. Mahina akong sabi. Walang anuman yun. Sagot niya. Tapos ngumiti. At sa ngiting yun, biglang kumabog ang dibdib ko. Sa mga panahong to, si Kenneth ang nasa tabi ko. Sa mga sandaling kailangan ko ng tulong, siya ang palaging nandyan. Kaya siguro hindi ko rin namalayan na unti-unti na rin pala siyang nagkakaroon ng puwang sa buhay ko. Pagkatapos ng check-up, inihatid niya kami pa uwi. Hindi na siya pumasok sa loob. Sa gate lang siya. Oma, bigla niyang sabi, kung may kailangan ka pa sabihin mo lang ha. Napatingin ako sa kanya. Maraming salita ang naguumpukan sa dulo ng dila ko. Takot, hiya, pasasalamat at pagkalito. Ngunit isa lang ang lumabas. Salamat sa lahat ng tulong mo, Kenneth. Maraming salamat talaga. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang magpasalamat ng paulit-ulit. At hindi ko rin alam kung paano ka pa ba mababayaran. Tumahimik siya sandali. Alam mo, Oma. Alam mo kung paano mo ako mababayaran. Dahil yun lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Nung gabing yun, hindi ako agad makatulog. Nakatitig lang ako sa kisame. Iniisip ang bawat desisyon na ginawa ko mula nang maaksidente si Berhel. Wala pa naman akong nilalabag, ngunit ang puso ko, Miss Kay, ay unti-unti nang lumalayo. Kinabukasan, dumalaw si Kenneth. Dala ang mga papeles ng kumpanya para sa sick leave at benepisyo ni Berhel. Umupo muna kami sa kusina. Habang nag-uusap, napansin ko ang pagod sa mukha niya. Hindi ka ba napapagod? Parot parito ka? Tanong ko bigla. Ngumiti siya. Napapagod din naman pero mas mahirap naman na makita kang naghihirapan no. Pero may pamilya ka rin. Hindi mo kailangan akuin ang amin. Paalala ko sa kanya. Hindi ko naman inaako. Gusto ko. Sagot niya. May kung anong kumurot sa dibdib ko noon. Lumapit ako sa bintana, kunwari tinitingnan ang labas. Ayokong makita niyang mukha ko. Ayokong mabasa niya ang gulo sa loob ko. Oma, may hinahon niyang tawag. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng kahit na sinong pamilya. Pero pagdating sa'yo, hirap na hirap akong pagsabihin ang sarili ko. Gusto kita matagal na. Alam na alam mo yan. At sigurado kung noong unang kita pa lang natin, ramdam mo na agad na gusto na kita. Nagkatitigan kami noon, Miss Kay. At doon ako bumigay. Nang halikan niya ako, napapikit ako. Napayakap ako sa kanya. At pakiramdam ko noon, nagkaroon ako ng sandalan. Hanggang sa ang halik na yon ay lumalim. At ang kamay niya napunta sa bewang ko. At ang halik niya ay bumaba sa leeg ko. At ang mga time na yon, Miss Kay, wala na akong pakialam sa tama at mali. Dahil handa na akong bayaran siya gamit ang sarili ko. At doon, sa ibabaw ng lamesa sa kusina, hindi ko alam kung paano namin narating ang sukdulan. Lumipas pa ang mga araw. Isang gabi, nagising si Berhel na may iniindang sakit. Nataranta ako noon. Kailangan ko siyang ibalik sa ospital.
Sa pagmamadali, nakalimutan ko lahat. At si Kenneth ang tumulong sa lahat. Nagmaneho, nag-asikaso, nakipag-usap sa nurse. Habang hinihintay namin ang resulta, naupo kami sa mahabang upuan sa hallway. Pagod na pagod ako. Nakatungo at halos maiyak na. Okay lang umiyak, Oma. Bulong niya. Huwag mong pigilan yan. Niyakap ko siya noon. At doon ako umiyak nang umiyak sa kanya. Na para bang siya ang lakas ko. Naramdaman ko na may kasama ako. Na may lalaking nandyan para sa akin. At doon, unti-unti na yata akong nahuhulog sa kanya, Miss Kay. Mabilis lumipas ang mga araw. Hanggang sa dumating ang kaarawan ng asawa ko. Hindi namin inaasahang ipagdiriwang namin yun sa ganong kalagayan niya. Nasa kama pa rin siya at patuloy na nagpapagaling. Para sa akin, sapat ng dahilan yun para magpasalamat sa Diyos. Kaya kahit simple lang, naghanda ako. Gusto kong iparamdam kay Berhel na espesyal pa rin siya sa araw na iyon. Maaga akong gumising para magluto. Salamat po, Diyos ko. At buhay pa ang asawa ko. Salamat po at hindi ninyo kami pinababayaan. Ngunit sa bawat pasasalamat, may kasamang kirot sa dibdib. Dahil alam ko, sa likod ng mga dasal ko, may lihim akong dinadala. Lihim na hindi ko masabi kahit kanino. Si Kenneth, hindi ko na siya inimbitahan. Hindi ko na lang siya sinabihan. Pero bandang hapon, may kumatok sa gate. At pagbukas ko, siya ang nakita ko. May dala siyang maliit na kahon ng cake. Para kay Berhel, happy birthday. Nalaman ko sa site kaya dumaan na ako dito. Nalamig ang palad ko noon. Kinabahan ako nung makita ko siya. Salamat. Mahina akong sabi. Nasa kwarto siya, puntahan mo na lang. Para naman may makausap siyang iba. Sige Mare. Gusto ko ding mag-abot ng pagbati sa kanya. Pumasok siya sa sala. Mula sa kwarto, may mahinang ubo si Berhel. Senyales na gising to. Pumasok si Kenneth sa kwarto sandali para batiin ang asawa ko. Narinig ko ang mahinahon nilang usapan. Simpleng kumustahan. Pagbati at pangakong tutulungan niya si Berhel kapag nakabalik to sa trabaho. Habang nag-uusap sila, ako naman ay nasa kusina, inaayos ang mga plato. Nanginginig ako noon. Hindi ko alam kung dahil sa pagod o dahil ba sa presensya ni Kenneth sa loob ng bahay namin sa araw ng kaarawan ng asawa ko. Paglabas niya ng kwarto, nagsabi si Berhel na magpapahinga na muna siya. Sumasakit yung ulo ko pare, kayo na muna dyan, sabi niya. Naiwan kaming dalawa ni Kenneth. Kumain ka na muna. Pasensya ka na ha, ganito lang ang kaya ko ngayon eh, sagot ko. Tumango naman siya. Mabuti kang asawa, Oma. Ang salitang yon ang tumama sa akin. Mabuting asawa. Kahit na may ginagawa kong mali sa asawa ko. Mabuti ba yun? Umupo siya sa tapat ko. Pasensya na kung dumating ako. Kahit hindi mo naman ako sinabihan. Hindi. Salamat nga't naalala mo. Tumahimik sandali, tsaka siya nagsalita. Alam mo, tuwing nakikita kita, naiisip ko kung gaano ka katatag bilang isang ina, bilang isang asawa. Humahanga ako sa'yo dahil mag-isa mong binubuhat ang lahat. Napayuko ako. Hindi ako matatag, Kenneth. Dahil alam kong kung wala siya, kung hindi niya ako tinutulungan, baka matagal na akong bumagsak. Ginawa mo ang lahat, Oma, para matulungan ang asawa mo. Kaya mabuti kang asawa. May kung anong humigpit sa dibdib ko. Ang mga salitang yun parang tumama sa akin. Mahal ko ang asawa ko. Kundi dahil sa sitwasyon namin, sana hindi ako nagkasala sa kanya. Alam ko, pareho na kaming pagod at pareho rin kaming sugatan pero sa magkaibang paraan. Mula sa kwarto, narinig namin ang paggalaw ni Berhel.
Bumalik ang katahimikan sa pagitan namin ni Kenneth. "Oh ma," mahinang sabi ni Kenneth. "Ayokong guluhin ang araw na to. Araw to ng asawa mo. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita sinasamantala." Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang iyon, nakita ko ang halo ng pagpipigil at pagnanais. Ngunit sa loob ko, alam kong ang distansyang pilit naming binubuo ay unti-unting nawawala. Tumayo muna ako para kumuha ng tubig sa kusina. Sinundan niya ako, ngunit nanatili siya sa may pintuan. "Oh ma," ulit niya, mas mahina ang boses. "Kung sasabihin mong lumayo na ako, lalayo na ako." Hindi ako nakasagot kaagad. Hawak ko yung baso noon. Hindi ko alam yung sasabihin. Pag-amin ko kay Kenneth. Lumapit siya ng kaunti. Hindi naman kami nagdikit pero sapat para maramdaman ko ang init. "Huwag kang matakot. Hindi naman kita iiwan sa gitna ng unos." At ang mga sandaling yun, Miss Kay, para bang may pader sa loob ko ang tuluyan ng bumigay. At muli, sa mismong kaarawan ng asawa ko, habang natutulog siya, may nangyari sa amin. Sabik ako, at lalong mas sabik sa akin si Kenneth. Kaya mga sandaling yun, hindi ko napigilang banggitin ang pangalan niya ng paulit-ulit sa isip ko. Para akong nalulunod at inaapoy ng lagnat ng mga time na yun. Hindi ko alam kung may naririnig ba ang asawa ko o kung nararamdaman niya ba na may nangyayaring hindi dapat sa kusina. Pero wala na akong pake. Dahil ang mga oras na yun, nalulunod na rin ako sa sarap na hatid ng kaibigan niyang si Kenneth. Matapos yun, balik normal na ulit. At habang pinapatay kong ilaw sa kusina, may tanong na umuukil-kil sa akin. Paano ko ba haripin ang Diyos kung ang pasasalamat ko sa Kanya ay kasabay ng pagdadala ko ng isang lihim na alam kong ikakasakit ng taong mahal ko? Pagkatapos ng kaarawan ni Berhel, parang may aninong sumusunod sa bawat galaw ko. Kahit nasa tabi ko ang asawa ko, kahit yakap ko ang mga anak ko, may mabigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Si Berhel ay patuloy na nagpapagaling. Unti-unti na siyang nakakabangon. Nakakalakad na gamit ang saklay. Sa bawat ngiti niya, sa bawat pasasalamat niya sa akin kapag inaalagaan ko siya, parang may kutsilyong marahang tinatarak sa puso ko. Dahil alam ko, wala siyang alam sa buong katotohanan. At ako, pinili kong manahimik. Si Kenneth ay hindi na madalas dumalaw tulad ng dati. Para bang pareho naming naintindihan na may hangganan na kailangang ibalik. Kapag nagte-text siya, maikli na lang. "Kumusta? Mag-ingat ka. Sabihan mo na lang ako kung may kailangan ko ulit." Pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin ang presensya niya sa isip ko. Parang bakas na hindi madaling burahin. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata at si Berhel ay mahimbing nang nagpapahinga. Tinanong ko ang sarili ko, masama ba akong asawa? Masama ba akong ina? O isa lang akong babaeng nadapa sa gitna ng kahinaan? Alam niyo, hindi ko ginustong mapunta sa sitwasyong to. Hindi ko hinangad na magkamali. Pero nang dumating ang gutom, takot at pangangailangan, at nung dumating ang isang taong handang sumalo sa amin, doon ako kumapit. Minsan, tinanong ako ni Berhel, "Pagod ka na ba, Oma? Parang ang lalim ng iniisip mo." Ngumiti lang ako. "Konti lang. Basta magpagaling ka, mawawala rin ang pagod ko." "Pasensya ka na, Oma. Naging pasanin mo tuloy ako. Naging pabigat ako." "Ano ka ba? Huwag mong isipin yun. Lahat gagawin ko para sa'yo. Pati na rin sa mga anak natin. Basta magpagaling ka para magawa mo na lahat ng gusto mo." Nung time na yun, gusto ko nang umamin. Gusto kong sabihin ang lahat. Pero sa tuwing iisipin ko ang magiging itsura ng mga mata niya kapag nalaman niyang lahat, at ang mga batang malilito,
ang pamilyang maaaring mabasag. Pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang baka kaya ko pang itama ang lahat ng pagkakamali ko nang walang masisirang buhay. Ngunit tama bang manahimik? O mas tama bang harapin ko ang katotohanan kahit masakit? Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumabalik sa normalang takbo ng aming buhay. Nakakabalik na sa magagaan na trabaho si Berhel. At ako, patuloy na ginagampanan ang papel ng isang asawang maasahan. Si Kenneth, hindi na masyadong pumupunta sa bahay. Hindi na rin kami nakikita. Marahil alam na niya na unti-unti na rin nakaka-recover ang asawa ko. Mabait naman kasi si Kenneth at alam din nito ang limitasyon niya. Pero pagdating ng gabi, kapag tahimik na ang lahat, bumabalik ang tanong. Hanggang kailan ko naman itatago ang nangyari? At dapat ko nga ba itong itago habang buhay? Hindi ko masabi kung dapat ba akong magsisi sa harap ng Diyos o humingi ng tawad sa harap ng asawa ko. Takot akong masira ang lahat. Miss Kay, ako ay isang ina na gustong iligtas ang kanyang mga anak sa gutom. Isang kabiyak na kumapit sa patalim. Isang babaeng dadapa sa gitna ng kahinaan. Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin. Dapat bang manahimik at itago ang nangyari? Piliting bumawi sa pagiging mabuting asawa at ina. At umasa na sa paglipas ng panahon ay mapapatawad ko rin ang sarili ko. O dapat ba akong magpakatotoo? Aminin ang kasalanan, tanggapin ang posibleng kapalit, ang galit, ang sakit, ang pagkasira ng aming pamilya, kapalit ng isang konsensyang malaya. Ako po si Oma, isang misis na nagkamali, isang inang takot na mawalan, isang babaeng hindi na alam kung alin ba ang mas mabigat, ang dalhin ang lihim o ang harapin ang katotohanan. Nakahanda po akong mabasa ang inyong mga opinyon. Maraming salamat po Miss Kay sa pag-ere dito sa inyong channel ng binahagi kong kwento. Muli, ako ho si Oma. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Maraming salamat Ma'am Oma sa pagbabahagi po ng inyong kwento dito sa aming programa. Naway mahanap niyo po ang kasagutang inyong hinahanap. At sa lahat po ng aming mga masusugid na tagapakinig, maaari po kayong magbigay ng opinyon. Just comment down below.